Paalis nga pala kami ngayong araw dahil pasaka nga kami sa San Pedro. May reunion nga ang mga anak ni Aling Edita at ni Mang Rogelio at si Tio Terso nga ang may paganap. Nagpasundo nga pala kami dito kay Tio Terso dahil nga napakamahal nga ng pamasahe pasaka. Kung mamamasahe nga kami ay napakamahal nga ng aming ibabayad sa sasakyan dahil isang tao nga raw roon ay nagkakahalaga nga ng 100 pesos. Dahil motor nga lang ang sinasakyan pasaka doon sa Linang. Buti na lang talaga at may binili nga sila Tio dito sa bayan kaya naman nakasabay na nga kami pagsaka. Dito na nga pala kami dumaan sa diversion at maganda na pala dito dahil nga may mga halaman na akala mo talaga ay nasa Maynila. Nandito na nga pala kami sa Barangay Hunggo at dinaanan nga namin itong ice cream na binili nga ni Tio. Mabuti na lang talaga at sumama nga ako ay di makakatikim ako nitong ice cream ni Mang Awi. At shoutout nga pala sa mga taga Lopez na nakakakilala nga dyan kay Mang Awi. Si Mang Awi nga pala ay nagtitinda ng ice cream dito sa amin. Masarap kasi yung binibinta niyang ice cream kaya naman kilala nga siya dito sa amin. At pagkatapos dumiretso na nga ulit kami sa biyahe at nagulat nga ako na maganda na pala ang daan dito. Hinahanap ko nga yung tulay na palusong dati dito na napakahirap ng daanan ay napakaganda na pala ngayon at nabago na. Napakatagal na din kasi ng panahon na hindi nga ako nakakasaka dito sa Linang. Siguro nga ay may 3 or 4 na taon na hindi na nga ako nakakapunta dito. Madalas kasi kapag nga dito ang pagganap ay may trabaho ako noon kaya hindi ako nakakasaka. Grabe nga yung daan dito at mapapaidi ka na lang talaga sa sobrang tarik. At kung mahinahin na talaga yung motor mo dito ay hindi ka nga dito makakaahon. 6 nga pala kaming sakay nitong bakulong ni Tio at pang-7 nga si Molly. Nagkikwento pa nga itong si Tio na minsan nga raw ay 12 katao ang laman nitong kanyang bakulong. Kayang-kaya naman daw nitong kanyang sasakyan dahil nga ito ay barako. Dahil feeling ko kung ibang brand nga ito ng sasakyan ay talagang hindi nga kakayanin. Dahil kita nyo naman bukod nga sa ito nga ay matarik na matarik ay ganyan pa nga yung daan na batuhan. Sa sobrang tagal na din kasi ng panahon ay nasira na nga itong semento. Tapos nakakatuwa pa nga talaga dahil nga may bagong kalsadang ginagawa dito at kung ito nga ay magagawa ay napakalapit na nga ng aming babiyahihin. Nagulat na nga din ako dito dahil sobrang ganda nga na ng daan, may semento na nga at ayos na nga ang pagbiyahe. Samantalang nung una ay talagang napakalayo nga ng nilalakad namin bagay pupunta nga kami dito sa Linang. At talagang inaabot nga kami ng 5 hanggang 6 na oras kapag naglalakad, lalong-lalo na kapag nga mabagal maglakad. Yun ay kung doon nga sa Santa Elena ang punta namin dahil nga medyo malayo nga yun at sa unahan pa nga nito. Nakakatuwa nga at hanggang dito na nga yung kalsada kaya naman wala na nga kaming lalakarin. Dito ay kailangan na nga naming bumaba dahil nga sira na nga yung kalsada dito dahil nga ito ay ilog siguro ay bumaha ay nadala nga nung baha. Hindi nga lang pala reunion yung ipagdiriwang namin dito dahil nga anibersaryo din nila Tio at ni Tia. Sa 25 taon na nga pala ng kanilang pagsasama kaya naman isinabay na dito sa aming Paskuhan. Ganito talaga sa amin kapag nagpapaganap ay talagang isinasabay kung ano ngang merong mahalagang okasyon sa kanilang buhay. Madalas ay isinasabay nga sa birthday para nga naman isang handa. Medyo mainit na nga pala yung ulo ni Ate Lilibit sa mga oras na ito dahil napakatagal nga ni Tio yung umuwi. Ibig kong sabihin ay matagal siyang nakabalik dito sa kanila ay napakarami na nga pala nilang bisitang nag-aantay. Pero syempre kahit daw anong galit niya ni Tia ay kapag nakita na nga si Tio ay nawawala na. Gayon talaga ang pag-ibig. Kahit sino naman siguro talaga ang bigyan ng bulaklak tapos may cake pa pag hindi naman talaga nawala ang galit. At syempre, alas 12 na nga pala ito ng tanghali kaya pagdating namin ay kumain na nga kami dahil nga mga gutom na. Ang sarap nga ng mga lutong ulam dito kaya naman nasira na naman yung aking diet. Ma-share ko lang sa inyo talaga mga mare na kami lang ba sa pamilya namin ang nagre-reunion ng 4 na beses sa isang taon? Feeling ko kami lang talaga ang ganun. May dulutan din kasing nagaganap dito bawat pamilya kaya minabuti nila na damihan na nga kada taon. Lampas 20 na nga siguro yung kasali dito dahil pati nga yung mga anak na mga nagsipag-asawa ay kasali na. Bawat may mag-aasawa kasi sa apo ni nanay ay sinasali na talaga dito. Alas 3 na nga siguro ito ng hapon at tignan nyo naman si Buntis talagang Sharon Cuneta. Pinagayak niya kasi si tatay ng ulam kaya napakadami niyang gayak pero syempre double purpose yan dahil nagayak din siya ng para sa kanya. At nagulat pa nga talaga ako dito at talagang hindi naman halata na ready siya sa pagsasyaro. Dahil tingnan nyo naman talaga isang rolyo ng plastik na labo ang kanyang daladala. Alas 4 pa nga lang pala ng hapon ay nag-uwi na yan sila ate dahil napakahirap nga ng daan dito at baka dito pa nga ito magkandaaana. Kami naman ay alas 8 na nga siguro ng gabi nang makauwi dahil nga lumakas nga yung ulan. Ako at yung mga bata nga lang talaga sana ang uuwi pero sinabi ko nga kala mama na sumabay na nga sa amin para isa na nga rin na hatidan. Dahil kako ay nakakaya naman kay Tio kung iahatid pa sila bukas na umaga ay napakarami nga rin na trabahuhin. Tsaka parehas naman na talagang lasing dito sila mama at papa at talagang nakaka-stress
madulas nga at baka mga laglag pa dito sa tulay. Yanong lalaki pa naman ang bato dito at pag nalaglag ka talaga dito ay hindi ka bubuhayin. Stress na nga dito si Chloe dahil siya nga ang pinag-aalalay ko kay Papa. Sinabi ko naman kasi na wag nang sumama at dadalhan na lamang ay sumama pa. Charot! Hindi naman halata na napaupo na nga dyan si Papa dahil nga napakadulas nung daan tapos lasing pa. Tapos may take out pa nga pala dyan si Papa na turdang puti na saging at meron ngang kalabasa. May kaibigan kasi siya dito at yan nga ay pinadala sa kanya. At kahit nga yan ay lasing ay hindi niya talaga yan makakalimutan na may binigay nga sa kanya na saging. Pinaandar na nga pala ni Tiyo yung sasakyan at nagsimula na nga kaming magbiyahe. Nakakatakot lang talaga dahil nga umulan ay napakadulas nga nung kalsada. Tapos napakadilim pa at wala nga man lang ditong poste o kaya naman ay street light. Kapit na kapit talaga kami dito dahil nga talagang matarik nga yung daan dito. Tapos kung hindi ka nga kakapit ay baka nga doon ka na sa bangin pulutin. Pagkalipas ng siguro ng mahigit 30 minutos, ayan dito na nga kami sa bahay. Inaabutan nga ni Mama dyan si Tiyo ng panggasolina ay ayaw namang tanggapin ni Tiyo. O diba, sabi ko naman sa inyo, hindi talaga niya yan makakalimutan at talagang bibit-bitin pa niya yan hanggang bahay. Pagkababa nga namin ay umalis na nga din itong si Tiyo dahil nga masyado siyang gagabihin. O diba, nilabit pa talaga ni Papa hanggang dito sa bahay kahit hirap na hirap na. Sinasabihan nga ni Mama na iwan na nga muna doon ka na ate at medyo madulas nga din itong pathway pero ayaw niya talagang pumaya. Kaya ang ending, yung puti niyang short ay hindi na niya masusuot kailanman. Dahil mga mare, napuno na siya ng dagta ng saging.